They deserve they deserve the best treatment, the best government service, the best output because binubuhay nila yung bansa natin. Ano, okay lang yun, nakawan tayo. You can last until the end of your term hanggang 2028. We come out with our own elections. Huwag niyong ipipilit yung impeachment ni Inday. Mali kayo doon. Madadali kayo. Madadali kayo. Masasara Congress, masasara Senado. Huwag ninyong ipipilit yung impeachment ni Inday. Huwag ninyong ipipilit yung pagkulong kay Duterte, PRRD. Nililinaw ko, PRRD. Kay Bato, kay Bongo. Ha? Lahat ng mga tao na sinasabi niyong involved sa EJK. Tarantado kayo. Wala kayong kredibilidad. Ngayon, kahit personalin niyo ko, hindi umaalis yung issue. Ninanakawan tayo. Magiging komunista tayo. Magiging bangag yung bansa natin. Narco-communist plundered state. O, wala nang pere. Plundered. Narco-communist plundered state. Lahat ng kabalyero, tama na yung griping. Lahat ng MUP, tama na. We have to stand up. We have to decide. Ano ba talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin? Gusto ba natin ang Pilipinas habang buhay ganito? Mamatay tayo ganito? Will we go out into the night na ganito na? Wala na. Ngayon, kayong mga walang ya, BBM, isa ka nang lumalagay sa walang ya, at mga congressman, senator, mga politiko, at mga ayudante ng mga politiko, mga tumatanggap ng ayuda, lahat kayo, mga nagbenta ng kaluluwa ninyo, pagsisihan ninyo yung mga ginawa ninyo kasi malapit na yung husgahan. Hindi naman pwedeng tatayo lang kami, tatawanan lang namin lahat yan. Hindi pwede. Kami masusunod, taong bayan ang masusunod. No. Pagsisihan nyo. Ang hinihingi lang ng taong bayan ay good governance. Yun lang ang pupuntahan. Good governance. Walang kaliwa, walang kanan. Diretso lang tayo, good governance. Ngayon, kung hindi nyo maibigay yung good governance, wala kayong karapatan patakboy ng Pilipinas. Kami na lang magpapatakbo ng Pilipinas. No? Isasaayos namin. Kung kayo, ang kakapal ng budhi ninyo, ang gagarapal ninyo na kayo na nga yung naglabag ng konstitusyon ng Pilipinas. Kayo pa yung may gana na gamitin yung konstitusyon laban sa taong bayan. Mga walang nga kayo. Garapalan kayo nagnanakaw. Garapalan yung droga. Hanggang Malacanang umabot ang droga. Ano ba yan? Pati yung mga nahuhuli sa droga, binabalato na lang ninyo. Kung kanino, kung sinong tatag. Hello, pwede ba? Pakawalan nyo na yan. Utang, hayop kayo, no? Alam nyo, itong Congress, kahit saan nyo daanin, napakawalang niya. Kahit they are trying to paint a picture na mabait sila, no? Na makatao, it is the opposite. Mga demonyo ang Congress. Kita-kita sa kilos nila eh. Contempt, kaliwa kanan. Resource speaker ka, contempt ka. Tama ba ninanakawan tayo? Tama ba yung may nagdodroga sa Malacanang? Tama ba yung mga kilos ng mga tao, Malacanang and around Malacanang o mga supporters sa Malacanang? Tama ba yung abuso sa power? Tama ba yung nagko-contempt kaliwa kanan na yung mga convicted at saka well-known na mga CPP, NP, NDF, na mga congressmen, makabayan block, sila pa yung nagdidikta ngayon kung paano yung tragis kayo? Tama ba yung ipipilit yung kaso sa mga Duterte, sa mga kala Badoy, kala Eric, sa SMNI, kay Kibuloy, without due process? Putragis, ano nangyari sa bansa natin? And here you are, you're silent. Mali kayo, kung tutignan nyo, kahit saan nyo daanin. Kasi, hindi pwede kayo, and this goes for all PMAers, and all MUP, for that matter, hindi pwede kayong walang paki. Future ng bansa ito. Sinabotahe tayo. Tinarantado tayo. Tama lang na magalit yung taong bayan because karapatan nilang magalit. Sila kumakayod. Kayo rin kumakayod kayo. Kinakaltasan kayo ng tax. Merong VAT, merong income tax. Kinakaltasan kayo at pumapasok lahat sa gobyerno. Ang koleksyon ng Republic of the Philippines is 4.5 trillion. A big percentage of that is probably coming from yung mga BIR, mga customs, duties, etc., LTO. Pero meron ng portion galing sa income taxes ng tao. Kumakayod ang tao para suportahan ang gobyerno natin. They deserve the best service, government service. They can demand government service. Maayos, matino. Kaya ngayon, pagka ninanakawan tayo, yung simpleng droga, dumadami. Concern na sila, lalo OFW. Concern sila. Pag uwi nila, baka drugista na yung anak nila. O na-rape na. O yung asawa nila, bangag-bangag na. O ng babae na, sira yung pamilya. Yun yung takot ng OFW. They deserve the best treatment, the best government service, the best output. Because binubuhay nila yung bansa natin. Ano, okay lang yun nakawan tayo? Okay lang na may komunista sa gobyerno? Okay lang ba na inaabuso tayo? Binabastos yung konstitusyon natin? Sa akin, di okay yun. That's why we have to stand up. Aminin nyo yung mali nyo and then explain niyo yung pera.
Yun lang naman hinihingi namin eh. Let's move on tayo. You can last until the end of your term, hanggang 2028. We come out with our own elections. Huwag niyong ipipilit yung impeachment ni Inday. Mali kayo doon. Madadali kayo. Madadali kayo. Masasara Congress, masasara Senado. Huwag ninyong ipipilit yung impeachment ni Inday. Huwag ninyong ipipilit yung pagkulong kay Duterte, PRRD. Nililinaw ko, PRRD. Kay Bato, kay Bongo. Ha? Lahat ng mga tao na sinasabi niyong involved sa EJK. Tarantado kayo. Wala kayong kredibilidad. Babanatan niyo yung mga taong yon. Meron tayong right to due process. Ibang korte, aasahan ninyo, ICC. Meron tayong sariling judicial system. Mga gago kayo. Tapos kayo, plunderer. Mga PI kayo, plunderer. You get away with it? No way. Tatayo kami, madadali kayo, sasara namin kayo. Akala nyo, bibiro ako? Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Alam ko, maraming susunod sa akin eh. No? Maraming susunod sa akin. Kahit isa lang ang sumama sa akin, si Metran. O kaya, yung mga commander ko. O kaya, yung FGF. Okay lang, tatayo kami. Pero kung sumama ang taong bayan, lahat ng matitunong taong bayan, good luck sa inyo, bilang na araw nyo. We will bring back the death penalty and you will all be under arrest. Lilitisin namin kayo 1 linggo. And then lahat ng guilty, hindi maka-explain ng salin sa actual asset ninyo to the third consanguinity, katay kayo. And I don't care, kunyari nga, sabi ko nga kahit expel nyo, buti pa yung class 88, itong Maringal, hindi kami nag-abot, hanggang 86 lang ako kay Bato. 88, binanatan si Wilkins. Tumayo yung klase para kay Wilkins. Pucha, yan, ganyan sana. Sabi ni Bato, yung klase niya, he's throwing in his class to support Wilkins. Kayang gawin ni Bato yun. Ako hindi ko kayang gawin eh. Kasi alam ko yung klase namin, ewan eh. Merong pro sa akin, may pro kay BBM. Paano? Nandun si Ed Anyo, nandun si Popong Felix. So, ewan ko, nakalimutan na ba ninyo kung paano tignan yung tama't mali? Ang tapos i-issuehan nyo ako na yung nakaraan ko. Anong nakaraan ko? Ay, nako. Kayo merong nakaraan, hindi ako. Kasi tagal nyo sa serbisyo. Nag-retire kayo sa serbisyo. Kahit pa paano, nakinabang kayo. Ako nga hindi nakinabang eh. Imagine yun. Uupakan pa ako ng personalan. Hindi tama yon, hindi tama. Ngayon, kahit personalin nyo ako, hindi umaalis yung issue. Ninanakawan tayo. Magiging komunista tayo. Magiging bangag yung bansa natin. Narco-communist. Plundered state. Wala nang pera eh. Plundered. Narco-communist plundered state. Na delikado pa sa gera. We cannot defend ourselves. Puti na, zero budget sa PhilHealth. O di, kawawa Pilipino. Lahat ng kabalyero, tama na yung griping. Lahat ng MUP, tama na. We have to stand up. We have to decide. Ano ba talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin? Gusto ba natin ang Pilipinas habang buhay ganito? Mamatay tayo, ganito. Will we go out into the night na ganito na? Wala na pag-asa. Kanya-kanya na lang tayo. Di bale, sabi na kung sabi, enjoying naman. Or will we stand up together, united, feeling what the Filipino people are aspiring for, hoping for, and we will defend them, defend the Republic, defend the aspirations of the Filipino people. Yun yung tama eh. Regardless of your differences, regardless kung 4-star ka, regardless kung private ka, regardless kung instructor ka, professor, o janitor, lawyer, judge, o criminal ka. Pwede ba for once, we come to that common ground, Pilipino ka na matino, and you stand up for your country. Yung armed forces was created to defend the people. Ano ba kayo? Anong mandatong iniimbento ninyo? Uphold the Constitution. Ano ba ginagawa ng taong bayan? I-uphold niya yung Constitution. Ba't tayo makakaway? Ano ba yan? Kaya confident ako, kakampi ang armed forces at PNP. Huwag niyong pangunahan si Browner. Si General Browner. I respect General Browner. He respects me. Pareho kaming first captain. Huwag niyong pangunahan si General Browner. Let him be a commander the way he should be in the right time. Pagsisiyan nyo, no other way out except good governance. Good governance begin with explaining to the Filipino people. Hair follicle drug test, explain where the money is, yung ganun ba? So, wala kayong magagawa talaga eh. Ngayon, yung gagamitin nyo pa yung konstitusyon laban sa amin, nako, binabaon nyo yung sarili nyo sa walang kapatawaran ng taong bayan. The power of the president comes from the people. Binoto nga eh. Ba't kinakailangan magkumpanya ang presidente, magdebate-debate sila para ligawan ng taong bayan? Because yung power galing sa taong bayan. No-brainer, di ba?
Kaya kayo sa AFP, na merong mga duda-duda, maliwanag. In-explain ako. Not loyalty to the commander-in-chief. Not loyalty to the chief of staff or to any other commander. Follow the chain of command. Because if the argument is follow the chain of command, by God, you follow the Filipino people. Because yun yung dulo ng chain of command. And I will make sure that the Constitution will explain that further. The chain of command rests entirely, ultimately, sa taong bayan. Walang question na, presidente. Kung gago presidente, o patay na tayo. So the chain of command will rest on the people of the Philippines. AFP, PNP. So when we stand up, we are exercising, upholding, in fact, the Constitution. We are taking command of the armed forces and the PNP. And you better think right. Because if not, we will exercise our power either to hold pay, we will order DBM, SND, hold pay, disband you if we will, because it is within our power. Ganun kasimple. Ba't kami magwo-worry? Either you are with us or you are against us. If you are against us, we disband you. Kung mahati kayo, those with us, you protect us, you will form part of the new armed forces, the Philippine Defense Forces. You will be there. Ano problema? Ba't natin papahirapan? Kung buo kayo under the command of General Browner and General Marbil, so be it. Buo kayo for the Filipino people. Di malinaw? Ba't natin kasi ini-stress yung sarili natin, pinapahirapan natin? Magkaalaman na, maglabasan tayo ng maraa. All you have to do, Filipino people, you rise up, you stand up, be recognized, you exercise your authority. Ganun kasimple.